Isang may edad na lalaki ang nakatao sa opisina. Ito ang kinausap nila. Ipinagbili na sa akin ito ni Mrs. Maricar Perez. Tukoy nito sa kanyang madrasta. Noong 1 linggo pa natapos ang bilihan, kanina lang kami naglipat dito ng mga tao ko. Ipinakita pa nito sa kanila ang deed of sale ng flower farm. Pirmado iyon ng tita Maricar niya. Lalong nadagdagan ang kanyang panlulumo. Iyon ang kanyang legacy. Ang tanging matibay na alaala ng kanyang ama. Ngayon ay nawala na lamang iyon sa isang iglap. Hindi naman niya masisi ang kanyang madrasta. Magastos na sakit ang leukemia. Mas mahalaga ang makaligtas ito kaysa sa anumang alaala. Kung talagang mahalaga sa yung flower farm, I can buy that back for you. Wika ng kanyang ina nang patungo na sila sa villa ng mga Acosta. Salamat po, Mama. Pero hindi ko na muna iisipin ang tungkol doon. Kapag lumuwas tayo sa Maynila, gusto kong dalawin si Tita Maricar. Nauunawaan kita, anak. Natutuwa rin akong malaman na hindi ka nagtanim ng galit sa kanya. Iniyakap niya sa baywang nito ang kanyang mga kamay at nginitian ito. Lagi po kasi akong umaasa sa Diyos na gagantimpalaan niya ang mga pagtitiis ko. At ang malaman kong buhay pa kayo ay sapat na po sa akin yun. Ganoon din ako, anak. Kung hindi lamang magkamukha silang mag-ina, hindi maniniwala ang mga taong dinatnan nila sa villa na si Jenalie ang kanyang ina. Napakabata mo pa, iha. Wika rito ni Lola Linda. Parang magkapatid lang kayo nitong si Camille. 15 anyos lang po ako nang ipinanganak ko itong si Camille. 37 pa lang po ako ngayon. Kahit sa tunay mong edad ay bata ka pa ring tingnan. Bueno, natutuwa ako para sa anak mo. Marami nang ipinagtiis sa kanyang madrasta ang batang ito. Tahimik lang na nakamasid sa kanila si Franco. Si David naman ay hindi pa raw bumabalik mula nang ihatid siya kanina. Isinalaysay muli ng kanyang ina ang mga pangyayari kung paano sila nito nagkahiwalay. Kaya nga ho ipinagpapaalam ko sa inyo ngayon ang aking anak. Isasama ko na siya bukas sa pagbabalik ko sa Maynila. Aba, paano ang kasal nila nitong apo ko? Sa kanya natuon ang tingin ng lahat. Pag-uusapan nga po namin ni Franco ang tungkol dyan. Tumingin si Camille sa binata, tumayo naman ito. Excuse us? Anito sa kanyang ina. Inakay siya nito patungo sa study. Pinupuno na siya ng hindi mawaring kaba. So, anong plano mo tungkol sa atin? Seryosong tanong nito matapos isara ang pinto ng study. Nagbuntong hininga siya. Franco, kailangan ba talaga nating ituloy pa yun? Why not? Hindi na ako magagawang pilitin ni Tita Maricar ngayon. At tungkol naman sa sasabihin ng mga tao, wala na akong pakialam doon dahil in the first place, wala namang nangyari sa atin. Isa pa, hindi na ako rito titira. Alam ko namang napilitan ka lang na mangakong pakasalan ako dahil sa pressure ni Lola. Paano kung ipaalala ko ulit sa'yo na hindi iyon ang dahilan? Franco, nakalimutan mo namang mga sinabi ko sa'yo kahapon? Gusto niyang umasa ngunit nalilito siya. At maaari din namang totoong mga bintang na yon sa'yo ni Trisha. Lumarawan ang hinanakit sa gwapong mukha nito. Mula kaninang umaga, ngayon lang niya ito nakitaan ng emosyon. Hindi mo ba naisip na buhay pa si Mang Melvin? Anumang oras ay maaari ko siyang kausapin at tanungin ng tungkol sa pagpapatakbo ng farm. At si Lola Linda, hindi ba't alam din naman niya ang pangangasiwa rito? And to put it bluntly, walang taong indispensable na nasa tulad ng trabaho mo. I can always hire someone and train her tulad marahil ang ginawa ni Papa sa'yo noon. Napipilan si Camille sa sinabi nito. Oo nga naman, hindi naman siya ang nakakaalam ng mga bagay-bagay tungkol sa farm. Bakit nga ba nagpadala kaagad siya sa mga sinabi ni Trisha? Hahayaan kitang umalis, Camille. I'll let you go with your mother. Make up for the lost times. Karapatan ninyong pareho yun. But I want you to come back for our wedding. Hindi mo ba ako naiintindihan? Hindi natin kailangang ituloy ang kasal.
Napalapit na ito sa kanya, puno ng pagtutol ang muka. But why? Look, alam nating pareho that ours was an unconventional marriage. Baka namamali ka lang ng nararamdaman. Baka nakatuwaan mo lang ako. After all, hindi naman ako katulad ng usual girlfriends mo dati. Tingnan mo na nga lang si Trisha. Mali ka. Ganun lang ba nararamdaman mo para sa akin? Anitong lumapat ang malaking kamay sa kanyang baywang at hinapit siya. Bigla ay tila nang hina ang kanyang mga tuhod. Lalo na siyang natuliro nang kunin nito ang isa niyang palad at itapat iyon sa puso nito. Kay lakas ng pintig ng puso nito. Feel that? Una kong naramdaman yan para sa'yo noong araw na ilibing si Papa at lapitan kita sa puntod ng iyong ama. I thought, naaawa lang ako sa'yo dahil sa mga narinig kong idinasal mo noon. I felt an instant wanting to protect you. I want to hit out. Tuwing makikita kong nasasaktan ka. Kahit hindi kita makita o makausap, basta malaman ko lang na nandyan ka sa tabi-tabi, kontento na ako. Sa'yo ko lang yun naramdaman, sweetheart. It's all too soon para natin sabihin na pag-ibig na nga ito, Franco. Napuno na naman ng protesta ang anyo nito. Narinig mo na bang sabi ng marami na malalaman mo ang taong para sa'yo the moment na makita mo siya? Noon pa mang magkausap tayo sa sementeryo, I knew then that you're the one for me. Hindi ko lang gaano sineryoso yun nung una. I just realized it nang manganib na maagaw ka sa akin ni David kaya nagawa kong agawin ka rin sa kanya. So please, stop squashing my hopes. Walang dahilan para magsinungaling ako sa'yo. Naaalala niyang lumambot ang anyo nito nang magkaharap sila noon. Totoo nga bang mahal siya nito? Bakit pala may mga pagkakataong parang may tinatago kang galit sa akin? Tulad na lang nung i-comfort ko si Lola Linda sa kotse noong ilibing ang papa mo. Ganon din noong sunduin niyo kayo pupunta sa party. Hindi ako sa'yo nagagalit kundi sa sarili ko. You have to understand that I was dealing with my guilt at that time. Hindi ko man lang dalaw ng buhay si Papa. Nawala siyang may tampo sa akin dahil sa paglalayas ko. At is kung hindi sila makita kahit ang mawala ang ina ko at kapatid. Also, I was angry with myself. At hindi ko maiwasang magselos tuwing may mga lalaking nagpapakita ng interes sa'yo tulad ng pinsan ko. Gumalaw siya upang kumawala sa nakakaliyong pagkakalapit ng kanyang katawan dito. Ngunit lalo pa siya nitong hinapit. Naniniwala akong mahal mo rin ako, Camille. Maghihintay ako sa'yo sa araw ng kasal natin. Huwag mong kalimutan yun, ano man ang mangyari. Hihintayin kita sa araw na yun. Pagkasabi niyon ay mahigpit siya nitong niyakap to feel herself more of the heady feelings his nearness brought. Tila ayaw na siya nitong pawalan. Nang magkalas sila, malinaw nang nakamarka sa anyo nito ang dati ay may nakatagong emosyon. Anong sinabi mo? Itutuloy natin ang paghahanda sa kasal niyo ni Camille? Nabaling ng tingin si Franco sa naguguluhan na reaksyon ng kanyang lola. You heard me, Lola. Nagpapahinga ito sa balkonahe habang nakaupo sa tumba-tumbang upuan ng lapitan niya. Ilang araw nang nakakaalis noon si Camille. Ilang araw na rin siyang nakakaramdam ng lungkot. Napaangat ang likod nito mula sa rocking chair. Nahihibang ka na ba? Umalis na nga siya. Sino pang magiging bride mo kung ganun? Darating siya, Lola. Alam niyang hihintayin ko siya. Iginala niya ang paningin sa paligid. Lubog na ang araw ngunit nababanaag pa ang mapusyaw niyon sa kanluran. Bago na mayapa ang kanyang lolo Arnold noon, ayon dito, hindi raw dapat mawalan ng pag-asa. Dahil tuwing nawawala raw ang araw sa kanluran, nakatitiyak namang lilitaw rin iyong muli sa silangan pagkatapos ng magdamag. Narinig niya ang pagbubuntong hininga ng kanyang lola. Mabagal itong tumayo at lumapit sa kanya. Tingnan mo ako, apo. Nang sundin niya ang iniuutos nito, nakita niya sa mga mata nito ang pinakaayaw niyang reaksyon. Nagtagis ang kanyang mga bagang. Huwag niyo akong kaawaan. I want you to believe me, Lola. Darating si Camille sa araw ng kasal namin, kaya itutuloy natin ang preparasyon. Franco, hindi normal ang engagement ninyo ni Camille. Wala nang dahilan para ituloy pa niya ang pagpapakasal sa'yo. Na-blackmail lang siya ni Maricar at nakigulo ka sa kanila ni David kaya nakitakda ang kasal niyo. Ako ang mahal niya at hindi si David.
Naniniwala naman ako pero darating siya, Lola. Alam niya maghihintay ako kaya darating siya. Sandali itong nakipagsukatan ng tingin sa kanya bago niya nakita sa mukha nito ang pagsuko. Bueno, ikaw ang bahala, Apo. Ayoko lang na mapahiya ka kaya kita pinipigilan. Pero baka nga mali ako. Kaming lahat. Sa pag-aakalang tuluyan ng tinalikuran ni Camille ang lugar na ito kasama ng masasakit na alaala. Naramdaman niya ang pagpisil nito sa kanyang palad. At sana nga'y mali kami, Apo. Hari nawang mali kami. Lumambot ang ekspresyon sa kanyang muka. Marami akong nagawang pagkakamali sa buhay ko pero pinagsisisihan ko ng lahat ng yon. Matagal na pinagdusahan. At ang nagsisisi raw at nagtutuwid ng kanyang pagkakamali ay hindi napapahiya. Di po ba, Lola? Nakita niyang nangislap ang mga mata nito kasabay ng ngiti. Tama, Apo. Naluluhang saad nito at nang yakapin niya ito, nakadama siya ng kapanatagan. Ano man ang mangyayari, alam niyang kakampi niya ang lola. Mama, minahal din po ba kayo ni Papa noon? Tumingin ang ina ni Camille sa salamin ng dressing table at nagtagpo ang kanilang mga mata. Kasalukuyan siya nitong sinusuklayan. Hinahayaan niyang gawin ito sa kanya ang mga bagay na hindi nito nagawa noong maliit pa siya. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, alam na niya ngayon ang pakiramdam ng may isang ina. Isang linggo na ang matuling lumipas mula nang lisanin nila ang Bukidnon. Ang malaking ancestral house na minana ng kanyang ina sa mga magulang nito ang kanilang tinuluyan. Halos araw-araw silang nagsha-shopping ng kanyang ina. Naiilang siya noong una dahil hindi siya sanay sa ganoong luho. Ngunit lagi lang nitong sinasabi na kulang pa ang mga iyon sa dapat niyang tamasahin. Masaya itong ipinamili at ayusan siya. Ilang ulit na niyang nakausap sa telepono ang tatlo niyang kapatid at ang asawa nitong Breton. Tulad ng kanyang ina ay excited din ang mga ito na magkita sila. Nagkasundo ang mga ito na ayusin ang kanyang mga papeles upang makasunod din siya sa bansa ng mga ito. Sunod-sunura naman siya sa mga ito dahil iyon ang palagay niyang dapat. Lubusan ang kaligayahan niya kung hindi lamang dahil sa dalawang mahalagang tao para sa kanya. Natagpuan nila ang kanyang madrasta matapos niya itong tawagan sa cellphone at si Tita Eileen ang nakasagot. Kasalukuyan itong nagpapalakas sa isang rented apartment kasama ng kapatid. Katatapos lang daw ng chemotherapy treatment nito. Isang matigas at galit pa ring madrasta ang nadatna nila. Kabaliktaran ni Tita Eileen na abot-abot ang pasasalamat sa pagdalaw nila. Ni hindi man lang humingi ng dispensa sa kanya ang Tita Maricar niya sa pagkakabenta nito sa flower farm gayong kahati niya ito roon. Isipin pang dito na rin nagmula ang impormasyong ang halagang ipinambili ng flower farm ng kanyang namayapang ama ay mula sa mga magulang ng kanyang tunay na ina. Hindi naman sila gaanong nagtagal doon ng kanyang mama. Ipinaalam lang nito na hindi na siya babalik nito sa poder ng kanyang madrasta. Nalulungkot din siya na hanggang sa paghihiwalay nila kahit nang malubha ang sakit nito ay hindi man lang lumambot ang loob ng kanyang madrasta sa kanya. Itinuring pa naman niya itong sarili niyang ina. At sa gabi, kapag nag-iisa na siya sa silid, hindi humihiwalay sa isip niya ang anyo ni Franco ng araw na umalis sila ng villa. Oo naman. Sagot ng mama niya, ngumiti ito but her smile was laced with sadness. Kung hindi ko yun naramdaman sa kanya, hindi ko na lang siguro siya pinilit na may mangyari sa amin. At nung matagpuan ko siya sa bukid noon, may sinabi siyang hindi ko kailanman makakalimutan. Hindi na rin niya mapapayagan pa na masira ulit ang kinabukasan ko. Pinalalayo niya ako noon, anak, but I felt while he was telling me to go na nasasaktan siya. Naintindihan ko naman siya. Umiiwas siyang guluhin ako ni Maricar. Do you have any regrets, Mama? Kung mayroon man, siguro, iyan lang hindi kami nagkaroon ng pagkakataon ng iyong ama na sabihin ng mga kimkim naming saloobin bago kami naghiwalay nun. Pero kahit sabihin ng lahat na malaking pagkakamali ang nangyari sa amin ng iyong ama, kailanman, hindi ka naging pagkakamali, anak. Hindi ko itinuring na bunga ka ng pagkakamali. I loved your father, and you are a big part of that love. Mauunawaan mo lang siguro ko kapag nagmahal ka na rin. Nauunawaan kita, Mama. Sandaling pinagmasdan siya nito sa salamin. Nawala ang ngiti nito nang mawaring may madiskubre doon. Ang lalaking yun, yung muntik mo ng pakasalan. Mahal mo siya? Humarap siya rito at siya naman ang tumitig sa mga mata nito.
nagpapaunawa. Magagalit ka ba kung sasabihin kong oo, Mama? Mahal na mahal ko na po si Franco. Salit-salitang lungkot at saya ang nakita niya sa anyo nito. Gusto kitang ipagdamot, pero alam kong masasaktan ka kapag tuluyan na kitang inilayo sa kanya. Anitong nangingilid na ang mga luha. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, anak. Kung gusto mo siyang balikan, do it. Malulungkot ako but I won't stop you. Mahigpit niya itong niyakap. Salamat, Mama. Pag-iisipan ko pong mabuti ang sinabi niyo. Ayoko ring magkamali sa desisyon ko. Halata na ang pagkainip ng mukha ng paring magkakasalsanak kina Camille at Franco. Mag-iisang oras na itong naghihintay sa pagsisimula ng kasal. Naupo na nga ito sa isang silyang malapit sa altar. Maging ang best man na si David ay kanina pa nakaupo at alumpihit na sa pagkainip. Subalit si Franco ay nananatili pa rin sa harapan at nakatayo. Nananatiling nakatuon ang kanyang tingin sa bukana ng simbahan. Sa kabila ng pag-aalisan ng ibang tao na marahil ay nainip na, buo pa rin ang kanyang pag-asa na darating si Camille sa kanilang kasal. Nilapitan siya ni Lola Linda. Franco, apo, magpapaanunsyo na ako para mapauwi na ang mga tao. Inilihis niya ang tingin sa awang nakalarawan sa mga mata nito. Huwag muna, Lola. Darating siya. Alam kong darating si Camille. Napailing na lamang ito at muling bumalik sa upuan. Napapikit siya. Ilan pa bang kabiguan ang darating bilang kabayaran sa kanyang mga pagkakamali noon? Bakit nga ba siya umasa ng buo na darating ang kanyang nobya sa kanilang kasal? Baka nagkamali siya ng pakiramdam. Baka isang simpleng atraksyon lang ang nadama nito para sa kanya. Baka hindi talaga siya nito mahal. Tumunog ang organ at pumailan lang ang wedding march. Napadilat si Franco at laking gulat nang makitang naroon sa pintuan ng simbahan ang maliit na batang babae na naglalakad habang nagsasabog ng mga bulaklak sa red carpet. Sa likod ng mga iyon ay ang tila anghel na anyo ni Camille. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Baka namamalikmata lang siya sa sandaling pagkakapikit niya kanina. Ngunit talagang ang magandang mukha ni Camille ang papalapit sa kinatatayuan niya. Dressed in her elegant wedding gown. Nakangiti. And how he loved her smile. Nagbulungan ang mga tao. Ang iba ay napapalakpak na. Todo ang volume ng organ na para bang dalang-dala ang tumutugtog niyon. Napangiti siya habang nakatuon ang tingin sa imahe ng kanyang napakagandang bride. Bahagya na lamang niyang napuna na inunahan na nito sa paglalakad ang mga flower girls at iba pang kasali sa wedding entourage. Nang mapalapit ito sa kanya ay bigla na lamang siya nitong niyapos. Franco, I'm sorry. Hindi kami nakahabol ni Mama sa flight kahapon. Kanina lang kami nakasakay patungo rito. Believe me, wala akong intensyon na wag dumating sa kasal natin. Tawa at halik ang iginanti ni Franco sa pagpapaliwanag ng pinakamamahal niyang asawa. I knew it in my heart that you'd come. I was patiently waiting to see again those eyes. Those open, honest eyes that are staring at me with love and longing right now. Iisa lang gusto kong marinig ngayon mula sa iyo, sweetheart. Bakit ka dumating ngayon? Masuyo niyang tanong sa kabila ng maingay ng kantsawan ng mga dumalo. Mahal kita. Hindi na yata ako magiging masayang muli kung hindi na kita makikita. Sinulit lang namin ni Mama na magkabanding kami. Gusto ko ring makatiyak sa desisyon ko so I have to get away. Ang totoo, na-excite na akong makabalik dito. Kasabay ng paglawak ng kanyang ngiti ay ang pagtawag sa kanila ng pari, ngunit hindi muna nila ito pinansin. And I love you so much. And because of that, never did I lose hope na babalik ka. Muli na namang nagtawag ang pari, mas malakas na ang boses. Kapwa natatawang mabilis silang lumapit dito. Pagkasorpresa ang lumarawan sa nakangiting mukha ni Camille matapos siyang ibaba ni Franco sa silid ng kanilang rented bungalow. Kasalukuyan silang nasa island ng mga sandaling iyon, isang pamosong 5-star class resort. Now, my dear wife, did you like it? Masaya na sabi sa kanya ni Franco. Pinagala niya ang mga mata sa kabuuan ng kama na nalalatagan ng napakaraming petals ng iba't ibang kulay ng rosas. This is simply wonderful. Naluluha niyang sabi.
Kanina nang ihayag ng nagkasal sa kanila na mag-asawa na sila ni Franco, noon lamang niya napagtanto kung bakit pinili nitong noon lang siya nito halikan. It was an exquisite feeling, isang pakiramdam na nagpapakilig ng kanyang puso at nagpapalipad ng kanyang kamalayan sa pinakamataas na bahagi ng langit. He seemed never able to stop kissing her from then on, at ang bawat paglapat ng kanilang mga labi ay piraso ng kaligayahang alam nilang kapwa na mahihigitan pa ng nadarama nila ngayon. Because you are wonderful. Bulong nito sa kanyang tenga. Marvelous. Dumako ang mga labi nito sa kanyang pisngi hanggang humantong sa naghihintay niyang labi. Nang magkalas ang magkahinang nilang mga labi, natagpuan niyang nakahiga na sila pareho sa kamang napapalamutian ng rose petals. Do you know where those petals came from, sweetheart? Where? Masaya niyang tanong. Batid niyang kapag gano'n ang kislap ng mga mata nito, tiyak na may sorpresa naman itong sasabihin. From Camille's flower farm. Ang dating Levi's. I bought it several days before our wedding. It's my wedding gift for you. Nanlalaki sa pagkamangha ang kanyang mga mata at dahil hindi na kayang ipahiwatig ng mga salita ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon, hinalikan na lamang niya ang asawa ng buong puso. Napakasaya ni Camille sapagkat hindi nawala sa kanya ang flower farm na minahal ng kanyang ama. Wala na nga siyang mahihiling pa dahil kasama na niya ang lalaking magmamahal sa kanya ng buong puso at nakilala na niya ang kanyang ina. Makalipas pa ang ilang buwan ay si Camille na ang namamahala ng Camille Flower Farm. Samantalang tinulungan pa din niya na pamahalaan ang asyenda ng kanyang asawang si Franco. Masaya at kontento silang namumuhay mag-asawa. Napatawad na rin ni Camille ang tita Maricar niya. Kahit alam niya na galit ito sa kanya ay malaki pa rin ang pasasalamat niya rito dahil kahit paano ay pinalaki siya nito ng maayos. Nakilala na rin niya ang kanyang mga kapatid sa ina na sobrang close niya. At ngayon nga ay 4 na buwan na siyang buntis sa unang magiging anak ni Franco. Wala pa man na excited na silang mag-asawa, ang bunga ng kanilang pagmamahalan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo kong samahan sa mga series story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.